Magandang araw mga ka-abi. So for today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin. So pinaronda ko yung dalawang puti natin. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Ayan, napakalakas ng hangin dito sa lugar nga namin. No? Nakita nyo naman siguro yung mga puno. Talagang, ayan, so malakas talaga dito yung hangin. So pinaronda natin at natangay ata ng malakas na hangin. So mamaya pa siguro balik nun mga ka-abi. So magpapakain lang tayo ng mga kalapati. Pakainin na natin yung mga ayun yung dalawa natin. So pakainin na natin yung mga manok natin, alagang manok, saka yung mga kalapati natin. Pinakain muna natin yung mga stock bird natin. So inuna natin yung mga manok. Yung mga manok oh. So yung mga kiti natin, hindi ko pa napapakain. Ayan. Pakain yung mga manok natin. Stock bird natin mga ka-abi. So papakainin ko na rin yung pati yung panlaban no, kasama natin. Ayan. So ito yung dalawang ano natin, future breeder natin. So yung dalawang puti na kasama nilang kumakain dito. So rumoronda pa nga. Na excite siguro kasi ngayon ko lang ulit pinakawalan yun, yung dalawang puti. Ayan. Medyo ano kasi yun, nandadapo yun. Hindi ko alam kung saan dumadapo. Pero nakikita ko pa naman na lumilipad dito. Medyo malakas lang yung hangin kaya siguro nag-iikot. Hanapin natin mamaya. So pakain lang muna tayo ulit ng ano natin, mga breeder. So ito yung mga kiti natin, kinakain na. Dalawang lalagyan yung nilagyan ko ng pagkain para hindi masyadong crowded. Baka dagdagan ko pa to. Nakatulugan ko kasi kanina, hindi ko napakain kanina ng tanghali. Yan. Nauupod pala yung likod nila. Nagkakain na ng balahibo. Ano, nakita niyo siguro yung likod. Malalaki na. Update tayo dito sa kalapati natin. Yung dalawang puti natin, rumoronda pa. Maraming kasama kanina, nandun sa Gawirod. Ayan, kasama kanina yun eh. Dalawang puti natin. Ewan ko kung saan nagpunta yung dalawang puti natin. So, pinakain ko muna to, yung mga young bird natin. So, para sa apat na kalapate, yung kinain nito. Kasi nga, dinagdagan ko yung patuka nila. Konti lang pinakain ko kaninang umaga. So, bali, papakainin na din natin to ng umaga. Para sa ganun, makarecover na yung katawan nila at lumaki na ng husto. So wala, mapabukan na natin ng husto yung katawan nito. So bali by June, July, magagamit na natin tong breeder. So yung dalawa natin na i-acquire na kalapate, so i-cross natin dito sa dalawang pares natin na young bird. So yung pinagpares naman na natin kasi mga kabi, talagang may napatunayan naman na kahit papano. So 7th overall nga, saka yung mga Tacloban natin, saka yung Camiguin Cagayan Island. So kumbaga talagang dumudulo at kahit tawid dagat talagang kinakaya naman ng mga kalapati natin. So magkro-cross lang tayo ng medyo bigate na bloodline na isang pares. So dito natin i-cross sa bali dalawang pares natin. So ganun lang mga kabi, bali nagcro-cross lang tayo ng mga kalapate o ng kumbaga nag-i-infuse lang tayo ng linyada ng iba kapag gusto natin na mag-upgrade ng kalapate. So bali big time yung kukunan nga natin ng pang i-infuse natin dito sa mga kalapate natin. So sana makuha natin ngayong linggo. So baka kasi maunahan tayo mga kabi. So namrong problema kasi ako sa shipping. So medyo mataas kasi shipping. So mataas na yung kumbaga hindi naman masyadong kataasan yung bili natin sa kalapate o yung bibili natin. So kumbaga sa ano kasi big time kasi yung bibila natin eh. So talagang saktuhan lang yung presyo niya, kumbaga mababa pa yun. Kapag inano nyo talaga sa ano nila, kumbaga sa estado ng bibila natin, talagang big time naman din kasi talaga nagpapanalo. So multiple champion.
So, kaya naman tayo bibili ng kalapati sa pagkukunan nga natin. So, hindi ko muna sasabihin. Kasi nga, kahit sa one loaf race, mga kabi, talagang bumibira yung kalapati niya. So, ibig sabihin, mga kabi, hindi lang sa pagkukondisyon niya, talagang magaling yung kalapati. Kasi sa one loaf race, mga kabi, alam nyo naman, pag one loaf race, yung sistema yan, iisa lang. So, hindi masyadong nagbibigay ng vitamins dyan sa one loaf race. Talagang puro ano lang, halimbawa, cleansing, flushing, deworming, sabay-sabay yan. So, halos iisa yung kondisyon yan. So, kapag ka nag-champion yung ibon nyo na sa one loaf race, mga kabi, talagang magaling yung ibon. So, kaya tayo mag-a-acquire dyan, mga kabi, kasi nga, magaling na yung puncher na kukunan natin sa loaf niya. Magaling pa yung ibon niya doon sa one loaf race. So, yun yung nagustuhan ko dito sa pagkukunan natin. So, susunod, i-reveal ko sa inyo kapag nakakuha na natin. Pero sigurado makakakuha tayo kasi nga, talagang mag-acquire naman tayo sa kanya. So, hindi man na makakuha natin yung ngayon, may susunod pa naman. Siguro sa susunod na buwan, baka meron siya ulit na bago. So, yun yung kukunin natin. So, alalahanin muna natin yung shipping kasi mga kabi, mahirap nga yung shipping doon. So, medyo malayo kasi dito sa atin. At Manila yun, tapos tayo sa probinsya. So, shipping talaga ang inaalala ko, hindi yung pangbayad natin sa kanya. So, ito yung dalawa natin na pagkrokrosan nga mga kaabi. So, nakita nyo yung dalawa natin na yun. Ito yung dalawa. So, bali, isang pares kasi kukunin natin sa Manila. So, hindi ko muna sasabihin ko ano yung pangalan. Pero, yun nga mga kaabi. Kumbaga, para ma-upgrade lang natin yung linyada natin. Kasi, alam mo naman natin na yung linyada ng pagkukunan natin talagang subok na. So, alam nyo naman na balak nga natin na sumabak sa one loaf race. Kaya tayo, kumbaga kumukuha tayo sa mga puncher na talagang lumalaban din sa one loaf race at nananalo yung ibon. So sa one loaf race kasi mga kabi, sabi ko nga sa isa lang sistema. So mas maganda talaga kapag kumukuha kayo ng ibon na talagang kahit sa one loaf race nananalo mga kabi, hindi lang sa loaf ng puncher. So yun yung babanata natin sa susunod at magsasali din tayo sa one loaf race yan. So halos magkamukha na. Kung mapapansin nyo mga kabi, halos magkamukha na yung mga kalapati natin dito. So iisa lang yung linyada nito mga kabi. Ayan. So yung mga falcon line natin. So bali mag-i-infuse lang tayo. So yung i-infuse natin halos ganun nga rin. So tingin ko kasi yun yung naakma o yung kamukha nila. So sa itsura kasi binabasihan ko rin talaga itsura. So mas gusto ko yung hindi nalalayo sa ibon natin. So kumbaga para mag-click kasi. So kapag nalalayo kasi sa itsura ng ibon natin, o masyadong kumbaga hindi sila kumbaga hindi kaklase o yung kakatawan kahipo. So medyo hindi ko nagugustuhan kapag ganun. So yung kukunin natin, so medyo nalalapit naman sa mga hipo o katawan ng kalapati natin. So ganun tayo mamili at bumili nga ng kalapati sa ibang puncher mga kabi. So ako yun mga kabi So baka sabihin nyo gumagaya tayo o sinasabi natin o yung gumagaya lang tayo sa ibang puncher. So ako ang sinasabi ko yung classification ko nga sa pagpili ng kalapati. So hindi to yung kumbaga walang kinalaman yung ibang puncher dito. Kumbaga sa atin yun personal preference natin sa mga kalapati. So yun nga mga kabi, hanggang dito na lang yung video natin at happy flying sa inyo. So bali in-update ko lang kayo, sana makakuha nga natin yung ating kalapati na kukunin. So happy flying sa inyo, God bless.